Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 17, 2026, Wednesday. Unti-unting lumalakas ang sistema sa silangan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May mga pagbabago sa kilos nito at sa kasalukuyang datos, hindi lang isang bagyo ang binabantayan natin. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, ang easterlies ang siyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil dito mas may dalang halumigmig ang hanging pumapasok mula sa karagatan kaya mas madaling mabuo ang mga ulap at thunderstorm sa ilang bahagi ng silangang Pilipinas. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang mas nangingibabaw na dahilan ng mga pag-ulan ay localized thunderstorm kaya asahan ng mga biglaang buhos sa ilang lugar lalo na kapag mas umiinit ang panahon sa maghapon. Simulan natin sa mga lugar na mas direktang apektado ng easterlies. Para sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Meaning, hindi ito nangangahulugan na sabay-sabay at pare-pareho ang ulan sa lahat ng lugar. May mga bahagi na maaaring makaranas ng mabilis na pagdilim ng kalangitan at kasunod na malakas na buhos, habang ang katabing bayan o lungsod ay bahagyang maulap lang o halos walang ulan. Ito ang karaniwang epekto ng easterlies kapag sapat ang moisture sa atmosphere at nagsimulang maging aktibo ang thunderstorm development sa maghapon. Sa Eastern Visayas, ang ganitong setup ay pwedeng magdala ng mga panandaliang pag-ulan na may kasamang thunderstorm activity sa iba't ibang oras ng araw. May mga sandali na tila kalmado ang panahon tapos biglang kakapalang ulap at susunod ang malakas na ulan sa loob ng maikling oras. Kapag tumapat ang isang mas aktibong thunderstorm cell sa isang lugar, posible ang flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar, sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at sapa at sa mga bahaging may matatarik na delisdes. Sa mga baybaying nakaharap sa silangan, mas madali ring mapansin ang mabilis na pagbabago ng ulap dahil direkta nilang nasasalo ang moisture mula sa dagat. Sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur, ang parehong pattern ang inaasahan dahil ang mga lugar na ito ay nasa silangang side ng Mindanao area at mas lantad sa easterly flow. Normal na mas madaling magkaroon ng cloud build-up at thunderstorm development. Pwedeng may mga yugto ng pag-ulan na hindi nagtatagal pero sapat para magdulot ng mabilis na pag-ipon ng tubig sa mga mabababang bahagi. Sa mga lugar namang may matataas na terrain at slope, posibleng tumaas ang panganib ng pagguho kapag nagkataon na magtagal ang buhos sa isang partikular na area. Sa Davao Oriental, ganito rin ang sitwasyon dahil kabilang ito sa silangang bahagi ng Mindanao, mas direktang naaabot ng easterlies ang lugar. Kaya kahit isolated rain showers ang description, hindi ito dapat maliitin dahil kapag naging severe ang thunderstorm sa isang lugar, pwede pa rin itong magdulot ng pagbaha at landslide incidents. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm. Ang ibig sabihin nito, ang ulan ay mas nakadepende sa local heat at moisture at hindi sa isang malawakang weather system na pantay-pantay na nakakaapekto sa buong bansa. Kaya sa Metro Manila, may mga lugar na pwedeng magsimula ang araw na medyo maaliwalas tapos bandang tanghali hanggang hapon ay biglang kakapalang ulap at may kasunod na malakas na buhos sa loob ng maikling panahon. Sa isang distrito, maaaring malakas ang ulan habang sa kabilang bahagi ay halos wala o bahagyang ambon lang. Ito ang klase ng panahon na madalas magdulot ng panandali ang waterlogging sa mga kalsadang mahina ang drainage, lalo na kapag sumabay ang ulan sa rush hour. Sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na wala sa mas aktibong apektadong listahan ng easterlies, ganito rin ang mas inaasahang pattern. May mga oras na mainit at maalinsangan tapos biglang may mabubuong thunderstorm cloud at susunod ang malakas na ulan. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Luzon at Visayas, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southeast to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Generally, hindi pa ito ang pinakamasungit na kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito dapat baliwalain lalo na sa mga baybaying nakaharap sa open sea at sa mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga lugar na may kasabay na thunderstorm activity, pwedeng pansamantalang lumakas ang hangin at mas gumalaw ang dagat sa loob ng maikling panahon. Para naman sa Mindanao, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon
mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Mas kalmado ang baseline ng dagat sa maraming bahagi ng Mindanao kumpara sa mga sitwasyong may mas malalakas na bagyo o mas matinding monsoon flow. Pero dahil ang silangang bahagi ng Mindanao ay sakop ng easterlies, ang mga baybaying nakaharap sa silangan ay maaari pa ring makaranas ng medyo mas aktibong kondisyon kapag may kasabay na thunderstorm cells sa dagat. Kaya para sa mga nasa baybayin at sa mga maliliit na bangka, mahalagang bantayan ang mabilis na pagbabago ng ulap at ihip ng hangin dahil sa ganitong setup, ang mas maayos na dagat ay pwedeng biglang mag-iba kapag dumaan ang isang thunderstorm. Tingnan naman natin ang naitalang temperatura at relative humidity sa nakaraang 24 na oras na nagtapos alas 8 ng gabi kahapon. Ang minimum temperature ay 25.4 degrees Celsius at naitala bandang 5 o'clock AM. Ang maximum temperature naman ay 34 degrees Celsius at naitala bandang 2 o'clock PM. Ang minimum relative humidity ay 56% at naitala bandang 11 o'clock AM habang ang maximum relative humidity ay 94% at naitala bandang 5 o'clock AM. Ang ibig sabihin nito, nagsisimula ang araw na mahalumigmig at kahit umiinit ang panahon pagsapit ng tanghali at hapon, nananatili pa ring may sapat na moisture sa hangin para tumulong sa pagbuo ng thunderstorm. Ang kombinasyon ng init at halumigmig ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nananatiling mataas ang posibilidad ng localized thunderstorm sa maraming lugar kahit walang malawakang bagyo o habagat na direktang tumatama sa karamihan ng bansa sa kasalukuyang setup. Ngayon, pag-usapan natin ang latest tropical cyclone update sa long range forecast. Sa mga susunod na araw, ayon sa ipinapakita ng ibang weather models, may inaasahang posibleng bagyo na lalapit sa bansa at bibigyan natin ito ng local name na Francisco kapag ito ay nasa loob na ng ating teritoryo. Base sa latest data na nakikita sa mga model guidance, may signal na maaari itong maging isang malakas na sistema. Posibleng umabot sa severe tropical storm o typhoon category dahil ang ruta na nakikita sa ngayon ay favorable para sa development nito. Meaning ang environment na maaari nitong daanan ay may mga kondisyon na hindi agad pumipigil sa pag-organisa at paglakas ng isang tropical cyclone. Pero ang mahalagang detalye dito ay yung pagbabago sa trend. Habang nananatili ang signal na posibleng strengthening, mas tumataas naman ang posibilidad na ang sistemang ito ay magre-recurve at kikilos pa sa mas hilagang latitude patungong southern Japan. Ito ang mas positibong bahagi ng kasalukuyang projection dahil kung mas mananaig ang recurvature scenario, mas mababa ang tsansa ng direktang landfall sa kalupaan ng bansa. Ngunit kahit ganito ang mas nakikitang trend ngayon, hindi pa rin ibig sabihin na tuluyan ng wala ang posibilidad ng paglapit sa lupa dahil long range forecast pa rin ito, nananatiling bukas ang posibilidad na may pagbabago sa kilos at galaw ng bagyo habang papalapit ang petsa. Bukod dito, nakikita rin na may kasunod agad itong isa pang bagyo. So ibig sabihin, hindi lang isang bagyo ang minomonitor natin at itong pangalawang bagyo sa ngayon ay kalat-kalat pa ang forecast. May mga senaryo na nagpapakitang maaari itong tumama sa lupa at mayroon ding mga senaryo na nagpapakitang maaari rin itong lumiko pa itaas. Kaya mahalaga na patuloy natin itong obserbahan dahil marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng mga sistemang ito sa mga susunod na araw. Manatiling nakatutok dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.